Tapos na po yung isinagawang tinatawag na necropsy o yung pagsusuri sa labi ng buhayang si Lolong. At yan ay para matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula sa lalawigan ng Agusan del Sur, nakatutukla si Steve Dailisan. Steve? May kasalukuyang isinasagawa ngayon yung ritual ng mga katutubong manobo para nga dito kay Lolong. Kanina ay namataan natin yung pag-aalay nila ng buhay na baboy at meron ding buhay na manok. Yung lamesa, Mike, nitong mga katutubong manobo ay puno-puno yan ng kandila, merong alak, meron yung nakita tayong biskwit kanina at candy, bahagi raw yan nung kanilang alay at pasasalamat sa kalikasan at pagsusoli nga kay Lolong sa kalikasan. Magtatagal itong ritual na ito ng mga katutubong manobo ng hanggang 4 na oras at yung ritual na ito ay pasasalamat nila dito sa pagkakaloob ng kalikasan dito kay Lolong. Samantala, Mike, inabot ng halos 7 oras yung isinagawang necropsy ng mga taga-Protected Areas and Wildlife Bureau dito kay Lolong, pero sa kabila niyan, bibilang pa raw ng hanggang 5 araw bago tuluyang matukoy kung ano talaga ang sanhi ng pagkamatay nito. Ang mga nagsagawa ng necropsy nagbigay pugay sa world's largest saltwater crocodile. Kinunan siya ng litrato sa huling pagkakataon habang siya'y buo pa. Kahit maulan, bandang alauna ng madaling araw, sinimula ng PAOB ang pagsukat sa habat-lapad ni Lolong. Kinunan ng tissue sample sa gawing ulo. Saka pinagtulungang itihaya ng may 20 tao ang buhaya. Maingat na hiniwa ang gitnang bahagi ng katawan ni Lolong para maihiwalay ang balat. Saka inilabas ang mahalagang organs na tutukoy kung may dati ng iniindang sakit. Kinuha rin ang bituka at tiyan para masuri kung bakit ito namaga. Dito rin daw malalaman kung ano ang huling nakain ni Lolong sa mga nakalipas na araw. May mga na kami, kumbaga list ng organs or kung ano man yung mga kukolekta naming lesions. And for histopathological examination. 7:45 ng umaga natapos ang necropsy. Agad inilipad pa Maynila ang mga sample na nakolekta. Ito yung mismong balat ni Lolong. Ang gagawin dito ng mga concerned agencies ay lalagyan daw nila ito ng asin. Mga 250 kilos daw yung kanilang makukonsumo rito para ma-preserve itong mismong balat at may proseso nga yung tinatawag na taxidermy. Ito naman kanyang buto at yung laman ang gagawin dito, isisili daw nila sa iisang kahon. Ibabaon daw nila ito sa lupa para hayaang mag-decompose. Kapag humuwalay na yung kanyang balat, doon sa buto, ang gagawin nila ay i-recover naman yung buto para ma-proseso naman at ma-preserve din. Matapos ibabad sa tubig na may asin, patutuyin ang balat ni Lolong sa kamuling aasnan para maalis ang amoy. Sa kamuling ibabalik sa dati ang itsura ni Lolong sa parehong sukat at laki sa proseso ng taxidermy o stuffing para manatiling buhay ang kanyang alaala sa buong mundo. Mike, meron pa raw 2 milyong pisong pondo itong si Lolong at nagmula yan dun sa ibinayad na entrance fee ng mga bumisita dito sa Bunawan Eco Park and Research Center. Ang lahat daw ng pondong yan ay gagamitin para sa preservation nga nitong labi nitong si Lolong. Ang plano, Mike, ng mga otoridad dito, meron kasing natitirang 2 kulungan dito. Yung isa, yung binakante nitong si Lolong, ay lalagyan daw yan ng mga buhaya para magsilbing captive breeding site na itong dating kulungan ni Lolong. At kung sakali na dumami pa yung kanyang lahi, ay pakakawalan din daw yan sa wild, Mike. Naku Steve, kitang-kita namin umuulan dyan. Nakakadagdag yan sa lungkot ng mga taga yan. Pero salamat sa iyong pagbabalita. Live mula sa Agusan del Sur, si Steve Dailisan.